Hi guys, so today mag-upgrade tayo sa ating battery pack sa ating 48 volt system. So, bumili ako rito ng 5 amps na Dali 16S active balancer. So, maganda siya na upgrade guys kasi mas malaki na yung current capacity niya sa kanyang active balancing. So, ito nga pala yung package, no? So, unbox na natin. So, ito siya guys, may kalakihan, no? Kita nyo, mas malaki pa ka sa kamay ko. So, ito siya, active balance module for lithium iron phosphate. Balance niya is for 5 amps, tapos ang battery strings is for 16S. So, maganda to na upgrade sa ating current setup para mas mapadali yung pag-balancing niya. Lalo na at malakas yung charging current natin, minsan umaabot ng 40 amps. So, maganda to guys para hindi madaling ma-full agad yung isang cell out of the 16. So, sa pag-install nito, hindi natin siya ilalagyan ng terminals, no? Gagawin ko is isasolda ko siya. Gamit lang tayo ng soldering iron, yung soldering lead na, tapos yung flux. Tara, simulan natin. So, ito nga pala yung existing natin na diagram, guys, para sa ating BMS. So, ang pag-install ng active balancer, same lang din siya sa paglagay kung saan itong mga wires ni BMS nakalagay. So, kung saan si B1, si B2, si B3, until B16, dun mo lang din ilalagay. So, bale, parallel mo lang kung saan yung mga existing wires ni BMS nakalagay, dun mo rin ilalagay yung wires ni active balancer. So, meron na ding mga label na nakalagay dun sa wire, so di ka na mahihirapan pa sa pag-locate kung saan mo dapat ilagay yung mga wire ni balancer kaparallel dun kay BMS. So, paano nga ba talagang nakakatulong sa ating battery pack kapag meron tayong mas malaki na balancer? So, meron tayong ditong analogy. So, dito sa ating battery diagram, let's just say meron tayong 16 na tao na naka-assign sa kada isang cell ng ating battery. Tapos, itong si fire truck, ito yung solar charging current natin. So, itong si fire truck, nagbibigay siya ng tubig. So, ang goal ng mga tao na nandito naka-assign sa kada battery pack ay ang pagpasa-pasa ng tubig mula kay fire truck para mabalanse nila na puno lahat, sabay-sabay ang pagkapuno ng lahat ng mga cell. Now, kung meron tayo ditong isang timba na maliit lang, so ito si 1 amp lang na active balancer. So kapag yung isang timba na maliit lang, yan ginagamit nila, of course, mas matagal nilang mapagpasa-pasa yung current na natatanggap natin mula sa fire truck. Pero kapag nilakihan natin yung ating timba, mas malaki rin yung mahahandle natin na tubig, bali yung maiigib na tubig, para mapagpasa-pasa natin sa kada battery pack at mas madali ang pagbalanse na dapat pareho silang lahat puno at walang isang cell, battery cell na lumalagpas, umuuna sa paglagpas kasi mas malaki yung ating timba na gamit sa pag-distribute ng tubig o yung current na natatanggap natin mula sa fire truck o yung ating PV charging current. So, ganyan siya guys. So, sa pag-install nito guys, same lang din siya ng pag-install sa ating BMS. At ang kagandahan dito ay meron na siyang mga nakalagay na numbers kada cable niya. So, kagaya ng sa BMS, itong black, ito yung B0. Ito rin sa atin, itong black, ito yung B0. Tapos, sunod-sunod lang yan, si B1, B2, B3 hanggang B16. So, ito sa kabila. So, bali, tig 8 to na kable, tapos dito is 9 kasama na yung B9, I mean B0. So parallel lang natin siya sa existing natin na mga terminals dito sa BMS. So itong may blue, itong first positive, second positive, third positive, fourth positive, fifth positive, and so on. Pagkatapos niya natin ma-solder yung wires niya, tsaka natin siya i-insert dito. Okay? Tara, simulan natin. So, ayun na nga guys. Funny. Mahirap pala mag-solda. Di ako marunong. So, nilagyan ko na siya ng terminals.
At lagyan natin to. Tara. So currently no, ginagamit natin siya. Meron siyang 34 watts na load. And kailangan natin i-disconnect ang battery para ma-install yung balancer. So, time check 10:30 na lang gabi. So, kailangan natin mag-transfer dito sa ating grid power. So, tignan nyo guys ha. Automatic transfer na yan. I-off natin to. Yun. Nag-switch na siya. Nalipat na dito ang load. So, heto na siya guys. Na-wiring natin. Tapos na cable management na natin. Para di madungis. Masyadong madungis. Madungis pa rin siya. Pero di masyadong madungis tignan. So, time check. Ginawa ko pala to. 8 AM na ngayon. At ito na yung harvest natin. 21 amps. Actually, sinet ko yung charging current to 20 lang. Kasi nga dahil sa charging issues ko before, na madaling mag top and balance yung madaling mapuno yung isang cell, kaya nga bumili ako nito ng upgrade na 5 amps na balancer kasi para mas madali niya may pasa yung current na natatanggap mula sa solar papunta sa iba't ibang cell. So mas madali siyang mabalanse kaysa sa 1 amp lang na active balancer na built-in dito sa ating BMS. So check natin after a few days, observe natin if meron ba siyang performance difference at kung sulit ba yung pagbili natin nito kasi mahal din to guys, tig 2K to plus 2,000 pesos voucher discounted na yan. So see, stay tuned.